7 minutes eyebrow design. Ayan, since napansin ko sa mga beginners, sa student, medyo nahirapan sila sa eyebrow design. Ito, meron kaming guide on how design an eyebrow in 7 minutes. So, kunin muna ang gitna. Then, ito, kunin naman yung sa front, head part ng eyebrow. So, usually, sundan lang yung natural eyebrow ng client para as natural as possible. Then, kunin yung sa pinaka-tail part. Yan. Ang pinaka-guide dyan is Cupid's bow, then dulo ng mata. Yan. Cupid's bow. Then, ito naman, arch area. Kunin ang arch area. Then, kung ano yung haba sa isang side, igaya dun sa isang side para pantay na pantay sila sa haba. Yan. So, pwedeng gumamit ng caliper or ruler. Kung anong haba sa head part, and kung anong haba sa arch part, and anong haba sa tail part, gayahin sa kabila. Very important yung mga points kasi yan yung magiging guide mo mamaya para pantay as much as possible ang kilay ng client nyo. Kasi i-connect nyo na lang siya mamaya. And remember, wala talagang pantay na kilay. Always inform your client because hindi talaga pantay ang mukha ng tao. So, walang pantay na kilay. So, ayan na nga. Kunin ang lower head, then upper head, then arch area using a string. Kasi nga, sobrang daling gamitin and mabilis kapag string ang ginamit. Then ito, i-connect na yung head to arch. Yan, nakikita nyo, kinoconnect ko na yung head to arch. And, ayan nga, sundan lang yung brow bone ng client niyo para natural as possible. Kasi pag sinundan nyo talaga yung brow bone, yan yung pinaka-ideal na babagay sa kanya na kilay. Ma-enhance yung features niya talaga. Then, ito na nga, sa baba, gumamit na rin ng string or pwede nyong manual pencil. Dahan-dahan lang kasi nga mahirap abutin yung sa inner part ng eyebrows kasi pailalim. Diba? So, dahan-dahan lang, pa-stop-stop pag sa part na yan. Yan ang pinakamahirap dyan. Yan. Tapos dito naman tayo sa kabila. The same din ang gagawin. So, i-connect ang head part to arch part. No? Yung dalawang points na nakuha mo, just connect. Then, arch to tail. Yan. Sundan lang ang brow bone. Para very natural. At yun talaga ang babagay sa kanya. And ito ulit sa baba. So, sa baba, tandaan, dahan-dahan. Yan, pa-stop-stop. Kasi nga medyo mahirap siya abutin. Yan talaga ang pag-e-effortan sa pagde-design, yung inner or yung nasa loob. Minsan nga pag makapal yung kilay, mahirap makita yung nasa loob. Yan. So, kapag tapos na connect na lahat ng dots, pwede siyang i-darken ulit, no? Sulatan mo ulit ng pencil para mag-dark. Kasi alam naman natin na yung design natin, mabilis mabura yan, di ba nga kapag nagpo-procedure na, para dark siya. Hindi siya mabilis mabura. At may guide kayo kapag ginagawa nyo na ng procedure, hindi basta-basta nabubura. Yan. And pag pinensil nyo pa kasi, pwede nyo pang ma-enhance ng konti yung design. Yan. So, ayan nga, nakita nyo, nagda-dark. Mas kitang-kita na siya. Yan. Ako pala pag nagde-design, gusto ko nakaupo or nakatayo yung client para ayun na talaga. Kasi pag nakahiga, nag-iiba yung itsura ng client because of the pull of gravity. Ayan. So, i-darken pa ulit yung line para hindi siya kaagad-agad nabubura. And sa pagdi-design, remember, just follow the natural eyebrow ng client ninyo. No? Wag na masyadong lumayo. Wag na masyadong itaas. Wag na masyadong ibaba. Para very natural yung design ninyo. And then, ayan na nga, linisin na yung mga lagpas para kitang-kita nyo yung design and i-assess, i-check, evaluate kung bagay ba sa client ninyo and ipa-check nyo din before nyo gawan. Very important, always ipapa-check sa client and design and ipa-comment sa client kung meron siyang gustong adjustment. Kasi kailangan client talaga is masatisfy, di ba? Kung ano nga talagang gusto nila. Kailangan mag-adjust tayo. Kung gusto ba nila mas makapal, mas straight,
or mas manipis na kilay. Yan, linis pa. Yan, kailangan ma-practice nyo talaga 'to para mabilis lalo 'pag marami kayong clients. So ayan nga, in less than a minute, 7 minutes, tapos na tayo ng design.